Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, And that's the fun part! Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all! Blessed and pleasant evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on at GCCF. Alam niyo po ba, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin all over the world. Dito po, kahit dito po sa Pilipinas, sa overseas po, mga brothers and sisters natin, mga OFWs, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali o gabi po sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood dito po sa Anything Goes with DJ Happy at GCCF. Right now, I am so delighted, no? I am so happy. And in fact, I am also overwhelmed sa ating special guest for this evening. Bago ko po siya i-introduce, syempre, shout-out muna natin ang ating mga partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops, Be Inspired, Be Wingspired, Luminosa Stem Cell Powder Drink, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po muli sa ating mga partners. Also, yung Anything Goes crew natin. Unang-una po si Miss Mara Panganiban, ang ating New Ministries Chairperson. Si Mr. Sean Abela, ang ating Multimedia Chairperson. Si Jen Mendillo and EJ Mahipus, ang ating mga mahuhusay na executive producers. Of course, right now, ang ating cameraman na si Mr. Neil Guillermo. Wow, Guillermo, no? Parang parang Spanish ang dating. Neil Guillermo, maraming salamat sa ating cameraman for this evening. And last but not the least, yung ating administrative pastor ng Central United Methodist Church na si Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po muli sa CUMC, sa GCCF at sa lahat po ng sumusuporta dito po sa Anything Goes with DJ Happy. So ito na po tayo. Magkakaroon po tayo ng isang malaman, a very beefy conversation for this evening dahil i-introduce ko na po ang ating special guest. Unang-una po, actually marami po akong pwedeng i-intro para po sa kanya, pero yung mga talagang unti-unti lang po natin, no? Just to name a few. Unang-una po, he is the current administrative pastor po ng CKC, former administrative pastor ng Central United Methodist Church year 2016 to 2018, if I'm not mistaken. Also, he is renowned for his wisdom, no, and knowledge sa The Book of Discipline. So mamaya po, medyo tatalakayin po natin yan. And ito po yung pinakamatindi. He is the founder of GCCF or God's Children Christian Fellowship na nandito po ngayon itong programa na ito na Anything Goes. So, ladies and gentlemen, please welcome the one and only Reverend Dr. Menre Mendillo. Ayan. Good evening po, Pastor Menre. Kamusta naman po kayo? Sige po. Yeah, good evening din, Happy. Mabuti naman tayo. Okay naman tayo. Dahil ang biyaya ng Diyos ay laging kasama natin at sinusubaybayan tayo sa iba't ibang mga ministeryo. Amen, At tayo natutuwa at nagpapasalamat dahil nainyayahan ninyo ako na maging bahagi ng Anything Goes. It's our honor po, Pastor Menre. Pwede niyo po muna i-greet, no, ang inyong mga family, kaibigan, lahat po. Sige po. Magandang gabi sa inyong lahat na nanonood ng Anything Goes na GCCF Central United Methodist Church. Ako'y bumabati sa inyo na magandang gabi at nawa ay mapagpala kayo sa pakikinig ng anumang pag-uusapan namin ni Happy. And stay tuned dahil
siguro magsasanga-sanga lahat ng pag-uusap natin dahil anything goes, anything under the sun can be discussed tonight. Gusto kong batiin, kasama ko ngayon ang aking may bahay, si Mrs. Mindilio, si Kyla, kasama ko din na nandito ngayon sa studio. At kayong manonood, overseas and local, kung nakatune in kayo, ay i-share ninyo yung pagkakataon na napanood ninyo sa magitan ng Anything Goes, sa magitan ni DJ Happy. Yan. Amen po, Pastor Mene. Thank you so much po sa inyong pagbati sa ating mga manonood, no? Dito sa bansa natin and overseas. Now, Pastor Mene, nabanggit ko kanina yung isa sa mga introduction ko sa inyo, yung CKC. You are the administrative pastor po na CKC. Ngayon, hindi ko po binanggit. No? Kayo na po ang magsasabi, what does CKC stands for? Ay, nako, buti na lang binanggit mo dahil magtatanong, ano ba yung CKC na yan? Yeah. Marami ding hindi nakakaalam ng CKC because this is a new name. To begin with, ang CKC ay nasa Valenzuela sa may Karuhatan. And the CKC is formerly Valenzuela United Methodist Church. Ngunit noong nakaraang taon, during the annual conference, we were able to secure approval from the conference for the renaming of the Valenzuela United Methodist Church, and it became Children of the Kingdom Church of the United Methodist Church. Marami nagsasabi kasi, yun daw, pagpapapalit ng pangalan ay pag-alis sa United Methodist Connection. Ngunit hindi nila naiintindihan na ito ay ipinapayagan ng mga komperensya anual. Hindi lang dito sa PEC. All over the Philippines and even other parts of the world, pwede kang mag-rename kasi this is part of the disciplinary question na pupwede. Ngayon, bakit ba kailangan magpalit ng pangalan? Maraming dahilan, Happy. Maraming dahilan. Una, kailangan ng iglesia natin maging defined ang kanyang program, kanyang ministry, and importante, no? Defined ang kanyang teolohiya at yung kanyang doktrina. Alam mo, ang United Methodist Church, mahina diyan sa bagay na yan. Kaya, minabuti namin na ito ay palitan dahil gusto namin na yung the very doctrine of the church, yun ang may amplify. At yung ituturo at yung ipag-aanyaya mo ay madaling mag-grasp because of that. Imagine mo kung manatili kami sa Valenzuela United Methodist Church, what's in the church now? They will just think of the church as a denomination or one of the denominations, pero yung pinaka-essence ng pagiging church, tingin ko parang wala, hindi siya defined. Kaya ngayon, nagkasundo na palitan ng pangalan. At ako, magiging honest sa iyo, Happy. Kasi sa church natin, aminin na natin na meron tayong hinaharap na problema, and this is the issue on same-sex marriage at saka issue on LGBTQ. Ngayon, alam niyo doon sa church ngayon, yung Valenzuela United Methodist Church, they were aware of such issue. Kaya sabi nila, paano natin i-handle ito? Ang ibang mga leaders gusto nilang humiwalay. Gusto nilang magsarili. But sabi ko, hindi. That's not the right thing to do. Hindi yun. We can do some other way, but not to get out from the connection because we have the best doctrine ever. We have the best structure ever. The only problem is that yung ating biblical knowledge and yung ating kaunawaan tungkol sa kalagayan ng ating buhay, mukhang hindi na nababatay sa salita ng Diyos. It become a social norm rather than a spiritual norm. Rather than divine norm, ito ay naging relational norm. Para in ka, kailangan ganito ka. Pero kailangan ipagtanggol mo yung faith mo And where do you stand? Now, remember, sa quadrilateral ng UMC, ang number 1 doon is Scripture. In other words, tayo dapat embedded sa ating buhay yung katotohanan ng salita ng Diyos.
And we should live by that. Ngayon, ano ba sinasabi ng Biblia? Yun ang dapat na masusunod. Di po ba? Kaya dun sa CKC, napagkasunduan namin, after so many conversations, happy, mahaba. I think that was 2022. Ang haba ng So it's a long process po long talaga. process talaga. Okay. Kasi I have to balance everything between the desire of some leaders, between those who would like to remain in the connection. So to balance it, sabi ko, anong best way? I think the best way, as I suggested, is to change the name. There's nothing wrong in changing the name. Kasi, alam mo, matagal ng panahon, marami tayong churches na hindi naman siya United Methodist Church yung pangalan. I'll give you an example, yung Church of the Savior. Yes. Long time ago. In fact, ang design ng kanilang church, alam mo, yung logo nila, cross na meron dove na bumababang ganon, no? But it was not a question of loyalty. Hindi naman kinwestiyon yun eh. Hindi naman kinwestiyon na hindi ka walang logo ang UMC dyan, so you're no longer a church and you are not standing for the United Methodist Church. Hindi ganon. Marami ding churches. Diba, sa Pampanga, I remember it right, meron tayong CNC, yung Church of the New Covenant. Wala ka naman mabakita. Church of the New Covenant of the Church of the New Covenant United. Walang ganun eh. Alam na yun. No? In other churches, ganun din yan. Halimbawa, ang United Church of Christ in the Philippines, marami silang mga simbahan na nakapangalan, iba, but they are UCCP. A good example, Cosmopolitan Church. Yeah. Dito, di ba? Yung nandito sa may Taft Avenue, ang nakalagay doon, Cosmopolitan Church. Kung hindi mo alam na UCCP yan, hindi mo malalaman UCCP. Pero in a glance, pag tinignan mo, ang laki-laki, Cosmopolitan Church. Is that a big issue? Tingin ko, hindi big issue yung pangalan eh. Hindi rin big issue ang logo eh. Bakit ka mo, kapatid na Api? Tingnan mo ha. Nakasuot ka nga ng kwintas ng emblem ng UMC. Ang church mo, puro emblem. Pero hindi ka naman lumalago. Hindi ka naman nakapag-witness. What's the use of it? Yeah. Diba? Why make it an issue? Diba? Kaya, dun sa CKC, dahil nag-grow siya ngayon eh, so gusto lang namin sabayan, maraming tanong. Ano ba ang aming i-introduce? Ano ba ang pang-come on namin? Paano ba namin mapapatunayan that this church is indeed a church where God is? So, ang ganda nung pasok nung Children of the Kingdom Church because we're talking of the Kingdom of God. Alam mo ito, hango ito sa pang-anim na doktrina ng church. Meron tayong anim na doktrina eh. Ewan ko, alam ng mga miyembro natin na nanonood at yung mga pastor din. Siguro maganda rin manood yung mga pastor para alam nila. No? We have 6 doctrinal emphasis. Yung anim na yan, napakahalaga. Kasi kaya tayo naniniwala sa ibang mga turo o nahahatak tayo sa paniniwala kagaya ng issue ng same-sex marriage is because we do not have a strong hold and even, shall we say, conviction on our doctrine. Ang doctrine natin, napakasimple, it's a doctrine of grace. But of course, you have to discuss what's in it. Pero yung pinakadulo nito, ay ito yung hinango namin sa CKC. Ano ito? Ang pinakadulo ng doctrine na ito, the sixth one and the last one, is assurance of salvation. Ang ganda, no? Assurance of salvation. Tatanungin natin ang nanonood. Kayo ho ba, meron kayong assurance of salvation? Hindi po ibig sabihin na ikaw ay miyembro ng United Methodist Church that you're assured of your salvation. Hindi porke council member ka, hindi porke ikaw ay nasa choir, and you are very much involved in various ministries that you can be assured of your salvation. Magkaiba yon, mga kapatid. Happy. So, kagandang pag-usapan eh. Kung papayagan mo, gusto ko lang i-define yung bagay na yan. Yan, mga nanonood, mga viewers and listeners, tingnan nyo mabuti, especially mga Methodist. Si John Wesley, inilagay niya yung pinakadulo kasi yun naging problema niya eh. It's the question of salvation. Dahil pari siya, hindi maliwanag sa kanya yung issue ng salvation until he was able to be able to meet Moravians when they were traveling going to Savannah, Georgia.
na nakita niya roon yung lalim ng pananampalataya ng mga Moravians. Kasi bumabagyo, yung barko nila, hinahampas na ganyan. Sila John Wesley at yung grupo nila nasa ilalim, nagtatago in fear. While yung mga Moravians, kahit na bumabagyo, no, hinahampas, baganyan yung barko. They were singing praises to God. Yeah. Alam mo, curious si John Wesley Tinanong niya, nung mapahupa, tinanong niya, bakit bumabagyo na? Mamamatay tayong lahat, and yet you are still praising and you're still singing glory to the Lord. Alam niyo, sagot ng mga Moravians, because we are assured of our salvation. We know that we will be saved. Pumasok sa isip ni John Wesley yan hanggang doon sa Savannah. Until such time na nakabalik siya, returning to London, kasi merong request sa kanya na bumalik ka, nagkakagulo na kami dito. Yung mga Methodist people na iniwan niya before going to Savannah. Sabi niya, balik ka na dito, nagugulo na kami. Kasi merong isang dumating doon na dumaan lang doon sa tinatawag na Fetter Lane Society na si William Moulter, ni-introduce niya yung the doctrine of stillness. Which is not our doctrine. Ang doctrine kasi is maliwanag sa mga Methodist nung panahon na yun. It's part of the Methodist movement. Dahil tinuturo ni John Wesley dyan yung issue ng grace. Pero yung part ng salvation, hindi pa klaro sa kanya. One time, nung nakauwi siya sa London, dumalo siya sa isang gathering doon sa Aldersgate. Doon niya naranasan sa Aldersgate na naramdaman niya na pinainit yung kanyang puso at alam niya pinatawag. Ang tawag doon, Happy, yung heartwarming experience. Yes. Okay? So, ito yung naging kalagay niya. Ito ay May 24, 1738 at 8:45 in the evening. And that was Wednesday. From that point, doon niya naranasan yung changing ng kanyang soul. At doon niya nalakita ngayon yung assurance. Ang sabi niya ganoon ay, this is the turning point of my life. That heartwarming experience. Kaya, ang mga Methodista talaga, dapat may ganitong distinct mark, distinct experience of having a heartwarming of their heart. Now, the heartwarming is the turning point of a changed life, a transformed life. Kaya ang mga Methodista talaga, during that time, Happy, ang lalim ng mga pananampalataya ng mga ito, they can share, they can witness. There is no shyness. They were bold in expressing their faith. Kaya si John Wesley, nung na-develop niya na yung doctrine na ito, isinyer niya yung doctrine na assurance of salvation. Ngayon, bakit ka ba magkaroon na assurance of salvation? But before discussing it, Yes. alam mo, dito sa mga churches all over the world, mayroong kanya-kanyang dinadalang para bang, ano ang product mo para mabili. Di ba? Halimbawa, toothpaste, para maiba naman yung toothpaste mo, gagawa ka ng product kasi gusto mong introduce ito so that people can patronize it. Ngayon, dito sa relihiyon, makikita mo, may kanya-kanya silang mga, ano ba tawag dito? Mga trademarks na kailangan mong ibenta, kailangan mong introduce. I will give you an example. Ang Iglesia ni Cristo, for instance, mga nakikinig, nanonood, ang kanilang pangtanggap o pang-anyaya ay simple. Sabi ganun, Happy, pumasok ka sa pintuan ng iglesia. Dahil ang pintuan ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. At pag ikaw ay naging bahagi na ng iglesia at ang pintuan si Kristo, ay may kaligtasan ka. So, ang ibig sabihin, kapatid na Happy, pumasok ka sa pintuan ng iglesia. Kaya, mga Pilipino, alam mo naman Pilipino, folkloric pasok ka sa simbahan ng iglesia, di kahit na ano pang mangyari, ligtas ka. Dahil ang gusto ng tao maligtas At ang pagliligtas na ito ay nababatay doon sa iglesia. Kaya ang bilis nilang dumami. Di ba kailan lang nagpakita sila ng kanilang kapangyarihan at ng kanilang dami. Wow! Ang tanong, tayong Metodista, ano ang ating daladala na pwede nating ipang-anyaya? Hindi man pwede sabihin mo, ay maging miyembro ka ng United Methodist Church.
Ngayon, anong makukuha ko ba dyan? Di ba? Yes. Meron ba akong pakinabangan dyan? Pupunta ba ako sa langit? Unang tanong doon, Pastor, why? That's Mga ganun, correct. diba? Bakit? Oo. Why should I join? Mga ganun. Tama yun. Bakit mo ako sasama? Parang may pakinabang ba ako dyan? May mapupulot ba ako dyan? At least sa iglesia, sabi mo na may mapupulot, Yun, may pakinabang kasi ligtas sila eh. Di ba? The mere fact that they are part and members of the Iglesia ni Cristo, they are assured. Yun ang kontento doon. Kaya, importante yung maganda yung pinapakita mo sa tao eh. How will you invite them? How will you encourage them and That's convict true. them? You know, conviction is very important, Happy. Kung ang United Methodist Church walang may pakitang conviction, how the church can grow? Ngayon, ang mga churches natin, or sabihin natin, the United Methodist in the Philippines, we are less than 200,000 membership. Samantalang Iglesia ni Cristo, ilan? Milyon pinag-uusapan. Yeah. Ngayon, bakit ko binanggit yun? Kasi, napakahalaga, kaya tinawag naming Children of the Kingdom Church is because we are introducing, not introducing, but actually witnessing, that the very reason of salvation and assurance of it is to become children of God. Yan. Si Jesus, nung nagturo siya ng earthly ministry niya, pansinin mo sa Synoptic Gospel, ang lagi niyang binabanggit, di ba? Kagaya ng prodigal son, lahat ng mga parables, ang kanyang binabanggit is like the kingdom of heaven, Yeah. laging kingdom of God. Look at yung Lord's Prayer. Napansin niyo, kantahin niyo yan mga kapatid. Our Father who art in heaven, thy will be done. Our Father who art in heaven, The kingdom come. thy kingdom come. Just imagine. And thy will be done. So, miski sa Lord's Prayer, si Jesus, lagi niyang dala yung kingdom. So, to cut it short, Happy, kailangan ng tao, hindi ka pamasok sa loob ng church, kailangan maging anak ka. Babasa mo yan doon sa John chapter 1 verse 12, that those who believe is given the right to become children of God. Kaya ang agenda ng Diyos sa kaligtasan natin, maging anak. At si Paul, dinagdagan niya yan maging tagapagmana. Ngayon, kung ikaw ay anak at tagapagmana ka, kapatid, may assurance ka. But think of this, hindi ito material things. To become a child of God is, you have to follow what the Father is telling you to do and what the will of the Father should be done. Excuse me. Kaya nga, doon sa John 14:6, anong sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. So to become a child of God, Happy, is for you to have Jesus because He's the way to the Father. Kasi ang kasing makita natin is that our assurance of salvation is our becoming a child of God. Yan ang turo ng Biblia. Yan ang turo ng Jesucristo na hindi nababago. Ikaw, sinabi ba doon na maging anak ka ng iglesia? Maging anak ka ng United Methodist Church? Hindi Kailangan maging anak ka ng Diyos. Now, dahil may ama ka na siya ang nasa langit, lahat ng magandang bagay tungkol sa magagawin mo. Yun ang aming pang-witness na ngayon ay nagiging efektibo sa CKC. Doon nag-ugat yung Children of the Kingdom Church because that's the very agenda of the Father who is in heaven. The agenda for us to become His children. Kaya kung gusto niyo maligtas, mga kapatid, you must have that assurance. At ang assurance ninyo ay maging anak kayo ng Diyos. Hindi pagiging miyembro. Kailangan maging anak kayo ng Diyos. Kaya sa CKC, ito na ngayon ang kanilang pinamumuhay. Happy. Yes. And those who would like to become part of that kingdom, pinamumuhay nila yung pagiging anak. Now, if you want to see how children of God are working and doing, I'm inviting you to attend the CKC's worship service and even our various ministries. So yun, Happy, yun ang pinagbulan ng lahat ng yan. I hope, marami kasing tumutulig din sa amin Marami din kaming mga detractors. Marami din yung mga parang nagtatawa sa amin. Sabi ko sa kanila, hayaan nyo lang sila. Ang importante,
ang Diyos kumikilos eh. Yes. And the church is growing, in fact. Kaya yun ang gusto nating i-share. Yan. Ngayon, balikan ko yung heartwarming. Importante yan eh. Kaya ka may heartwarming because there should be a transformational agenda in your life. Hindi ka po pwede, kapatid, na sasabihin mo maging anak ka na wala kang transformation. And that's the process of the earlier doctrine natin ng justification and sanctification. At lalong higit yung prevenient grace na pinasabi ni John Wesley. Ngayon, lahat ng yan ay bahagi ng heartwarming transformation. You know, ang puso mo dapat ang issue dito eh. Hindi naman yung nguso mo. Hindi naman yung involvement mo dahil ba ikaw ay judge, justice, lawyer, ano pa ba? Engineer. Ano na ito? Sabihin mo ba na ito ay isang guarantee for you? No, I don't think so. Kailangan makita sa buhay mo. May transformation sa sarili mo. Kasi ang mga anak ng Diyos, binabago talaga. Yun, binabago. Alam mo, bago ako nagpastor, hindi ko alam, magpapastor ako eh. Ayaw ko magpastor, happy, kasi tatay ko pastor. Alam ko ang buhay ng pastor, mahirap ang buhay ng pastor nung panahon na yun. Ha? Pero ngayon, ang buhay ng pastor, masarap. So nakita ko, I can make comparison. Kasi nakita ko sa tatay ko, nakita ko rin nung una ako nagpapastor. At ngayon nga, nakita ko na rin yung evolution at yung generation ng mga nagpapastor ngayon. Magkaiba, happy. Ngayon, sabi ko, the last I will do is to enter the ministry. Kasi tatay ko, nagpapastor, lahat ginagawa niya, pero sa mata ng mga miyembro, masama pa rin siya. Kinasuhan nga yung father ko ng libel dahil lang sa pagpipreach. Well, ganun talaga kasi may persecution eh. Now, to cut the story short, sabi ko, hindi ko susundan. At ayoko sumunod dyan sa pagpapastor. Alam mo pala, pag tumatanggi ka sa isang bagay at sinasabi mo, minamarkahan mo yun, happy, tatatakan ka ng Diyos. Yung nagsasalita ka ng tapos. Oo, yung happy. Kaya, halimbawa, ikaw, no? Huwag kang magsasalita ng tapos kasi hahanapin ka ng Panginoon. Yes. Ako pala ay tinatanggi mo. Sige, may gagawin ako sa'yo. Ganyan nangyari sa akin. No? I got married at early age. Yung misis ko noon ay bata-bata. Si Mrs. Vinilio. Sabi niya, tumahimik daw ako. Paraan ng Diyos yun eh. Kung hindi nangyari yun eh, makapasok ba ako sa ministry? Alam mo, ang turning point, November yun eh. Ano bang year yun? 1983. 1983 yun. Alam ko yun. That was November. First Saturday na November na 1983. Hindi ko na matanda ko anong exact. Sa Sabado yun. District meeting ng tatay ko kasi siya ang district superintendent ng South Tarlac District. Alam mo, yung district parsonage, may hagdan yun sa likod eh. Ang likod nun ay bakanting lote na mayroong puno ng santol. Siguro matandaan ni Mrs. Mindelion, may puno ng santol. Isang umaga, Saturday, early morning, bumangon ako eh. Yung magdamag na yun, restless ako eh. Restless. Hanggang sa pumunta ako sa likodan na ako sana ay magtitingin-tingin lang kasi maaga. Ang tatay ko umalis na ng maagang-maaga papunta ng Dau. Doon ang district conference. Ang layo, Dau. Dahil sakop pa rin ng South Tarlac District yun. Habang nakaupo ako ganyan, pinagmamasdan ko yung puno ng santol. Alam mo, happy yung puno ng santol. Ha? Nagsusway na ganyan yung puno ng santol. Nagsusway na ganyan. Ano wala pong wind. No? Walang wind. Walang wind. Kasi November yan eh. No, walang wind na ganun kalakas para sabi mo may bagyo, no? Kasi hangin usual yung swaying. Iba yung swaying eh. Yung ang swaying kasi niyan pati yung katawan. Nagsasway na ganyan. Yun, hindi ko makalimutan yun eh. Pag may hangin, yung mga dahon lamang ang gumaganyan, di ba? Ito nagsisway na ganyan. Pinipikit ko yung mata ko, nagsusway na ganyan. Nagsusway na ganyan. And then suddenly, biglang tumulo luha ko eh. Biglang tumulo. At inimpress ng Panginoon something. At nakuwang ko na-impress sa akin yung tinatawag kita, ba't hindi ka sumusunod?
So, outright, tumayo ako eh. Si Mrs. Bindel yung kagigising lang eh. Tanong niya, bakit ano nangyari? Sabi niya, pupunta muna ako sa district meeting. Sabi ko ganun. Tsaka ko na-explain sa'yo. Sabi ko sa kanya. So, katabi nun ay yung parsonage na luma. Katabi nun ay, anong road yun? It's a national road din eh. Sa Tarlac. Dumadaan, di ko makalimutan yun eh. May dumadaang Dagupan bus. Alright, Dagupan bus. Sumakay na ako sa Dagupan bus. Pagbaba ko doon sa Dao, pumunta ako doon. Kasalukuyan yung meeting. Nagulat yung father ko. Sabi niya, bakit ano nangyari? Anong nangyari sa bahay? Ganon. Sabi ko, hindi dad. Sabi ko, ganon. Ba't ka nandito? Sabi niya ganon. Ako po'y magpapastor. Oo, nagulat yung tatay ko. Doon sa akin sinabi, magpapastor daw ako. Ngayon, alam mo nangyari? Pinahinto niya lahat ng business, ng meeting. Tinawag niya yung Committee on Ordained Ministry. Sabi niya ganon, iproseso ninyo. Si Menre, sabi niya ganun. Duminto lahat, pinroseso ko, tinanong-tanong ako kung ano, etc., bla bla bla. No? Di sinabi ko. Yun ang naramdaman ko, kaya nandito ako ngayon eh. Kaya umiiyak ako doon sa kalipunan na yun ng District Ordained Ministry. Matapos noon, pinag-report. Inirecommend na ngayon na ako'y tanggapin bilang isang sasanaying candidate to the ministry. Nagboto eh. Ako'y tinanggap eh na maging pastor. That was November. Alam mo, doon ko naramdaman yung peace of my heart. Nung ako ay pumasok doon. Tapos yung tatay ko, sabi niya, sige, didistino na kita. Distino na kagad. wala pang training. Wala pa akong alam. Pero active ako sa church, ha? Kasi MYF ako, talaga active ako noon. Pagdating sa Bible, talaga active ako nung araw. At kahit pa paano, meron ko naiintindihan. But not the work of the church. Sabi ng tatay ko, sige, sa linggo, pupunta ka sa Santa Juliana. Sabi niya, saan ba yung Santa Juliana yan? Yung Santa Juliana, ito'y bulubunduki na ang mga nahandyan ay mga kapatid nating mga katutubo. Katutubo. Alam mo ba, Happy, nang una kong service, gusto kong balikan yun kung nahandun pa. Ang una kong service ay sa ilog ng Santa Juliana. Ang aking pulpito ay mga bato. At yung mga katutubo na nakikinig, nakatalungkot, nakapaikot na ganyan. Marami sila. Marami sila. Mga kabataan ang pinakamarami doon. So, nag-sermon ako. Ito siguro, i-reveal ko sa kanila. Hindi ako marunong gumawa ng sermon kasi Sabado yun, ididistino na ako ng the following day, Sunday, doon sa Santa Juliana. Ngayon, wala akong alam. Hindi ko alam gumawa ng sermon. Happy. Sabi ng tatay ko, sige, ito, basahin mo. Ito, sermon mo. Siyang gumawa ng sermon. Binasa ko lang kung ano doon. Natutuwa ako sa ginawa ng tatay ko na yun na nandun yung kung kailan kahihinto. Nakalagay doon kung kailan lalakas. In other words, may kodiko. Yes. So, sinabi ko, yun ang pinrich ko. Sa pananalangin naman, dahil kabataan ako, marunong naman ako manalangin. Yun ang paggawa ng sermon ng mga panahon na yun. At kung paano mo i-handle ang isang kongregasyon na kagaya noon. So that was the turning point. And that's my heartwarming Happy. Yung bang alam mo na, pero alam mo ba, noong ako'y kabataan, nagtuturo ako ng DVCS. Okay. At saka sa Sunday school namin, ibang-iba ngayon Noon sa DVCS, sa Sunday school, Happy, maniwala ka. Hindi ka po pwedeng pumunta na wala kang memory verse. Hindi po pwede na hindi mo kabasado ang Genesis hanggang Revelation. Ang gagaling ng mga teacher. Kasi talagang ini-encourage ka na memoryahin mo yon. Ngayon po ba, ganun pa rin? Ay, hindi ko alam sa mga simbahan. Pero ang alam ko sa CKC, sa aming children's ministry, yun ang itinuturo ng direktor. So mga bata pa lang ngayon, talagang hinuhubog na. Alam mo, ang daming kabataan natin, hindi nga alam ang books of the Bible. Paano magbubuklat, Happy? Nakakalungkot.
Yung iba, matanda na, subukan mo dito sa Central. Kung Tinatanong yung, ganun. yung page. Yung page, tama ka. At ang gusto pang bilhin na Bible, yung may index. May index na nga, hindi pa makita, tinitingnan pang ganyan, di ba? Ngayon, magsasama loob din nyo, pero kailangan natin lumago sa salita ng Diyos. So, yung time na yon, nagtuturo ako ng DVCS. Okay lang, masaya ako kasi, yun parang happy-happy lang Sama-sama ako, may mga teacher na iba, assistant lang ako. Hanggang sa dumating na ako yung nagtuturo. Hindi ko makalimutan, merong isang teacher namin sa church. Ano nang pangalan niya? Si Ate Erlinda Lagman. Yan. Si Ate Erlinda Lagman, siya yung pinaka-key leader namin na nagtuturo ng Sunday School. Yung isa, Linda din Nakalimutan ko yung apelyido. Basta yung si Ate Erlinda Lagman, siya yung nag-minister sa akin siya yung nag-witness. High school ako noon, happy. 4th year high school ako noon, nagkakamali. That is May 12, 1979. When I received the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. At napasok ako sa CCC, yung Campus Crusade for Christ. Doon ko naranasan yung mag-witness, bahay-bahay, mag-witness sa kalsada, Street evangelism. Oo, doon kami natuto. Alam mo kung ano yung kanang CCC noon, yung Four Spiritual Laws, meron silang I found it. Ayaw ko kung naabutan ninyo yun mga kapatid. Noong panahon na yon, way back 70s, merong programa ang CCC, yung Campus Crusade for Christ, known as I Found It Ministry. Nakasuot kami ng t-shirt na I Found It. Lumalakad kami 2x2s. Talagang ang lalakas namin, yung sa plaza, talagang tatabihan namin. Mag-share kami ng Four Spiritual Laws. Doon ako na-train na mag-house-to-house evangelism. Talagang wala kaming takot. Kasi nga, when you have the Lord Jesus Christ, wala nga katatakutan Yun ang nangyari. Yun ang mga heartwarming experiences. Hanggang sa dumating yung panahon na hindi naman totally na sabi mong ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo, everything will be fine. There came along mga challenges sa buhay ko. Nag-backslide din ako. Alam mo ba, Api, na sa buhay ko, doon kasi akong nasa high school. Kaya siguro ganun ang naging pakiramdam ko, I need someone. It's because, high school days ito ako ay miyembro ng fraternity. O para sa kaalaman ninyo, ako po ay may fraternity nung high school ako. Nung ako ay nasa 3rd year hanggang 4th year, may fraternity ako. Nung una maganda Nung bandang huli, nako, happy patayan na to, sabi ko. Kasi usually po dyan, you are seeking yung brotherhood Yun Precisely. Yung pinaka, yung basic. Kaya sumasali, mga gano'n. Totoo, tsaka may community service naglilinis kami ng kalsada being a member of that fraternity. I-reveal ko na, ako yung miyembro ng Scout Royal Brotherhood. SRB. SRB ako, na ito ang junior ng Alpha Phi Omega. Ngayon, hindi ako nagdiretso sa Alpha Phi Omega. Kasi, akala ko, pag kami ay SRB, lalagpasan na namin yung mga ibang stages, nandun na kami sa dulo. Kasi nga, junior kami ng Alpha Phi Omega. Hindi. Ang nangyari, yung presentation, na-skip namin yon. Pero pagdating doon sa talagang initiation proper, kami pinapatay ng mga SRB. Yung mga hindi SRB, okay lang Yung mga SRB, naku, matindi naman yung... kaya nag-quit ako at the middle. Sabi ko, ayoko nang pahirap ay sarili ko dahil nung nag-SRB ko, talagang pahirap talaga. Akala ko nun maganda kasi ang ganda naman ng samahan. Later on, pumasok na yung mga gulo. Yan. Alam mo ba, Happy, pumapasok ko nun nung high school, may dala akong panaksak. Yung, alam mo yung big ball pen, naabot mo ba yung kulay orange? Yes. Yung yellow ba yun? Orange ba yun? Orange siya na may Vic. Oo, yung big na gano'n, no? Yung pinakatakip nun, Happy, meron kaming ipinapasok doon na mga, yung parang, yung papasok sa ballpen na matatalim. Matalas. Matalas.
Ako noon, ang ginawa ko, alam mo, ninakaw ko yung kikil ng lolo ko na triangle. O, yung kikil na ganyan sa kanyang lagari. Ninakaw ko yun. Tapos, yun ang ipinasok ko doon. Tapos, yung humingi ako sa lolo ko nung, alam mo yung pandikit nung araw. Iba yung pandikit nung araw Cola kung tawagin cola. So, inilagay ko doon yun. Tapos, pinatalim ko yun, dulo-dulo. Yan ang nakalagay sa big ballpen ko. Nakasuksok yan. Any eventualities, kung rambulan, hindi yun ang dala-dala ko. Kung minsan ang dala ko, alam mo, tracing paper. Alam mo kung ano nakabalot doon sa tracing paper na alam mo pang engineering? Ang balot nun, tubo. Kasi hindi mo alam kung minsan paglabas mo ng school, may kalaban na kami. Kadalas namin kalaban nun, yung Kratos. Ewan ko kung buhay pa ang Kratos ngayon. Tsaka XBM. Si Betamu. Yung grupo na yon. Naku, maniwala ka. So, miyembro ka ng fraternity. So, brotherhood. Manatili ka. Ang ginagawa ko na lang talaga dasal. Yun ang nagdala sa akin. Sabi sa akin ni Ate Erlinda. Patay na pala si Ate Erlinda Lagman. Ano na yung apelido niya? Castro? Oo, kung nanonood, ang mga Lagman, siya yung instrumental sa buhay ko. Happy. Namatay siya. Nung namatay nga siya, pinuntahan ko naburol siya sa Baptist Church doon sa Makati. At ako ang produkto ng kanyang pag-witness hanggang magpastor ako. Tuwan-tuwa siya nakikita ko na yun na naging buhay ko. Kasi during the time, that's the darkest point in my life. Kasi muntik na rin akong mamatay dahil sa rumble. Kaya kayong mga nagbabalak na mag-fraternity. Pero I think, Pastor, yung panahon ngayon ang labanan lang sa keyboard Ganun ba? Yung ML ba yun? ML ba yun? Tawag na, no? Kidding aside, yun nga po. Sige po, Pastor Mene, yung wag po nating gagawin yung mga ganyan. Alam nyo. Huwag niyong pahirap ang sarili ninyo. Alam naman natin, daming namamatay sa hazing. Yeah, true. Kinukwento nga sa mga anak ko, kay Jen, buti na, hindi pumasok. Si Carlo, buti hindi rin pumasok. May fraternity sila, parating tulog. Sabi ko, walang pupuntahan niya nga ako. Walang pupuntahan yan sabi kong gano'n. Actually, Pastor, malayo mapupuntahan nun. Sa panaginip. Sa panaginip. Pagkuhan, kinukwento ko yung pahirap na inabot ko. Alam mo ba, isang linggo na sa bahay, lagi ako nakapadyama. Pero dati kasi, natutulog ako naka-shorts. Kasi may pasa. Ay, grabe. Sa paddle. Yung hita, yung binti. Laki na nga ng binti ko Buti malaki binti ko. Dahil kung hindi malaki binti ko, baka hindi ko nakayanan yung mga paddle Pagkatapos yung braso ko, talagang maga lahat yan. May mga bruise. Hindi nila alam na ako ay pumasok sa fraternity. Hanggang sa, ewan ko ngayon kung natatandaan ko pa ba, alam ko pa rin ang password namin. Naintindihan ko. Kaya yung mga SRB dyan. Minsan alam mo sa San Mayor noon. Meron kami nakuhang, yung sa medical, medical dental, mga Alpha Pi Omega. Ngayon, sabi ko, ako ay SRB. Kinamayan ko. Kamay ng SRB. Kinamayan din ako. Di nagkasundo. Alam nila, SRB ito ko talaga dahil yung kamay na yun, hindi pwedeng gayahin yung pagkakamay na yun. So, kaya pag-isipan nyo. Dahil, pero depende rin kasi depende rin sa sasamahan mo. Yeah. Pero yung mga panahon ngayon, happy, medyo mahirap. Kaya nung nasa law ako dyan sa Arellano, maraming mga umaali-aligid ng mga fraternity. Nire-recruit ka. Sabi ko, sorry, hindi na. Tapos na ako sa ganyan Sabi ko sa kanila. So, karanasan lang. Pero yun ang ginamit ng Panginoon, happy. Sa pamamagitan nun, parang yung puso ko talagang naghanap. Ang tawag doon, sa doctrine ni John Wesley, yung tinatawag nating desperation. When you become desperate of your life. At si Ate Erlinda Lagman, yun ang ginamit ng Panginoon. Hindi ko makalimutan yun sa City Temple. Kasi ang pews ng City Temple, 4 facing the altar,
Isa dito, isa hanggang sa dulo. Doon kami nakaupo, doon sa malapit sa piano. Doon kinakausap ako ni Ate Erlinda at sinuko ko yung buhay ko. That was the turning point. However, dumarating din sa panahon na pag hindi mo na-nurture yung kalagayan mo na yon, nadadala ka din doon sa maling tahak. Pero, praise be to God dahil lahat yung pinlano ng Diyos. Hanggang pumasok ako sa ministeryo at pumasok ako sa seminaryo and the rest is history. Yun ang buhay ko, happy. Ikaw naman, ano ba yung buhay mo? Parang may alam ako sa buhay mo eh. Actually, Pastor, naka-reserve yan. Naka-reserve ba? Sige. Very well said, no, Pastor Menre. Totoo po. Truly a very heartwarming experience yung naranasan nyo sa inyong buhay. Yung kwento nyo po kanina, yung turning point nyo, kaya kayo nagpastor. Yung, you went through great lengths talaga, di ba? Nadistino ka sa remote areas. Oo. Di ba? Yung mga ganun. Sa mga maliliit na simbahan. Matinding Mission. sacrifice po talaga yon and dedication. So, totoo po yun, mga viewers natin. Like no sabi nga ni Pastor Menre kanina, kailangan meron tayong yung let us, hindi consider yung word let us be, kailangan tayo ay anak ng Panginoon, Amen. ng Diyos. Hindi yung dahil tayo ay miyembro or naniniwala lang sa Kanya. Na ko nga, Pastor, balikan ko yung kanina, yung kinikwento mo kanina. Let's say, meron this certain Christian. Sabi niya, Christian siya. Pag tinanong mo, paano ka naging Christian? Ang sabi niya, hindi, naisip ko na lang yon na naniwala ako sa Panginoon. Ngayon, ang naisip ko, may tanong dun naniniwala ka. Paano at why? Di ba usually, Pastor, may ganun yung naisip lang nila na naniwala lang ako kasi alam ko may Diyos. Pero yung experience, parang minsan wala parang naisip ko lang kanina. Yung ngayon sabi niyo po kanina na kailangan meron kang heartwarming experience just like John Wesley. Yes. Di ba? Yung ganung case. Now, mga viewers natin, paano kung tayong lahat ay merong ganong heartwarming experience na katulad nung kay John Wesley, na ganong kalalim, sa kwento din ni Pastor Menre sa kanyang buhay, na ganon din kalalim. What if lahat tayong mga Methodist, lahat tayong Christians, may ganong klaseng heartwarming experience? Pastor Menre, do you think iba ang mukha, let's say, sa Methodist na lang, iba ang mukha ng mga miyembro bilang Methodista? Ay, nako, happy. Malaking-malaki. Bibigyan kita ng halimbawa. Pero bibigyan ko muna, happy, ng pag-unawa, yung pagiging Kristiyano. May dalawang unawa dyan. Makinig po kayo. Yung pagiging Kristiyano ay bunga ng relihiyon. Ang tawag po doon, world religions. Ngayon, tayong lahat ay Kristiyano because we are part of the world religions. Ang mga bahagi ng world religions, number one, di ba, meron tayong Judaism, meron Buddhism, may Taoism, Jainism, may Hinduism, may Zoroastrianism, may Islam, at merong Christianity. So, Kristiyano ka sapagkat hindi ka kabilang sa iba pang mga reliyon. So, pwede mo sabihin sarili mo, Kristiyano ako. Kasi hindi naman ako Buddhist, hindi naman ako Taoist, hindi naman ako Hindu, hindi naman ako Muslim. Kaya ako Christian. So, you can claim that you're a Christian for that level of world religions. Pero, yung isang bahagi ng pagiging Kristiyano ay nag-uugat doon sa unang salita. Christ. You must be a follower of Christ. Kaya ang pagiging Kristiyano ay follower ka ni Kristo. Ngayon, alam din natin, binanggit ko kanina, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Wala makakapunta sa maliban sa akin. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa Ama. Hindi tayo pupunta sa church. Pupunta tayo sa Ama. Kaya ngayon palang pakiisipin na ninyo, ang pupuntahan mo, kapatid, hindi United States,
hindi sa ibang bansa. Ang pupuntahan mo after your life here on earth would be the place of the Father, which is the heaven. Kasi nahandun ang Ama. Ngayon, paano ka makakapunta ron? Kung yung pinaka-basic na kalagayan, wala ka. So you must be a follower of Christ. And therefore, if you're a follower of Christ, yun yung pinakamalalim na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Remember that in Antioch, doon unang tinawag na mga Kristiyano ang mga apostol. Kasi nakita nila na itong mga tao na ito, na hindi naman nag-aral, napakalalim ng kanilang pananampalataya. At sabi ng marami, ito mga Kristiyano to. Kasi nga, nakita nila sa Kristo sa buhay nila. Ngayon, ang tanong, Happy, sa mga membro ba natin ng church? Ang katotohanan ganito, membro lang sila ng church because biologically ay anak sila. Tama yan. Ngayon, nadala sila sa loob ng United Methodist Church not because of conversion, but because of social preference. Ano ibig sabihin ng social preference? Masarap sumama sa mga United Methodist May kainan ba? Di ba? Merong masayang ginagawa lagi. So, ang preference ko dyan, di ba? Pero, during the time na ikaw nag-i-involve, ano ang naging basis ng iyong pagpunta? Is it because of Christ? Or is it because of the fellowship and the camaraderie of the people inside? Pero, sasabihin ko, diretsahan, bihira ang mga United Methodist na bihira ang mga United Methodist na may kakayanan na mag-witness. Kaya kahit anong discipleship program ang gawin natin, Happy, walang mangyayari. Kasi yung very component ng discipleship, wala. And what is the very basic component ng discipleship? Conversion. Transformation. Paano ka mag-share? Happy kung ikaw hindi mo naranasan. Paano mo sasabihin sa katabi mo, receive the Lord Jesus Christ as personal Lord Savior? Ikaw nga, hindi mo nga tinanggap Paano mo sasabihin, you read the Bible, hindi ka naman nagbabasa. Paano mo sasabihin, manalangin ka, hindi ka naman nananalangin. So that is what lacking in our church. Most our people are good and very good. And I would say, very excellent. Not in terms of spirituality, but in terms of what? In terms of their skills, capability, and knowledge. Nothing more, nothing less. Kaya, kita mo, kung hindi totoo yung sinasabi ko, di sana, napakarami na natin. Bakit pakunti ng pakunti? Yung iba, pag nadalo sa ibang church, nakakayag. Ganon yung sinasabi ko, Happy. Kaya alam mo, noong in-establish natin itong GCCF, yun ang very nature. Matanda mo na nag-umpisa tayo. Ang ganda ng, alam mo yung acceptance ng community. Hindi ba? Matandaan mo yung mga pumupunta sa atin noon na mga dumaan lang sa gilid. Tapos narinig nila, wala pang aircon noon Di ba? Init tayo, kili-kili ko nung basang-basa bigla na lang the following Sunday, mayroong mga bagong umaakyat, di ba? Na napakinggan nila and people from all walks of life, they're coming. At pagpunta nila sa GCCF, they were blessed. At yun nga yung mini-maintain during the time. Kasi gusto natin na mayroong opportunity for the people to become mindful of the relationship. Ang nangyayari sa mga Methodista ngayon, relationship with the church, not relationship with Christ. Tama ba ako doon? Dahil relationship sa church, anong kailangan? Dahil relationship sa church, kailangan BUMC ka. Kailangan nasa iyo yung mga tinatawag na mga design, etc. Pero, ang puso mo ay hungkag, may vacuum. You cannot even share. What's the use of it? Kung hindi mo naman magawa yon. Di ba? Ang gagaling ng mga miyembro natin, wala ka man sabi, magagaling talaga. But not when it comes to spiritual life. Yun ang problema natin. Tingnan mo yung ibang mga fellowships. Di ba? Ang gagaling mag-testify.
ang gagaling nilang magsabi, ang gagaling nilang mag-encourage at pag-anyaya. Ngayon sa CKC, ako ngayon meron akong tatanggapin 10 na bago. Bago yan. Wala, hindi. They belong to another denomination. And in fact, meron kami ngayong i-admit. Isang buong church. Ang pangalan ay Bible Christian Community. The whole. Anniversary namin bukas sa Happy, no? They were invited. And bibigyan na nga namin sila ng certificate ng adoption and the reception that they will become part of the connection of the CKC and they will become a satellite church na nakakonekta sa CKC program and ministry. Saan nakita ng ganun? Na isang buo na naisipan nila, sama tayo sa CKC. Pati pastor. At yung pastor ngayon, ipinaprocess ko kasi gusto niya na makasama siya sa ordained ministry ng ating iglesia. O, sipin mo yon. And they would like to embrace the CKC belief. Alright? Yung belief nila doon sa tinuturo namin, yung pagiging anak ng Diyos. So ngayon, they are embracing yung ganong pananaw. Kaya sabi ko, magandang pagkakataon ito na maging daan ang simbahan to bring forth the truth about salvation and how to enter the kingdom of God or the kingdom of heaven. Kaya kayong nanonood dyan, gusto nyo ba makapasok? Alam nyo, hindi kayo pwedeng magdala doon pag dumating yung panahon na sasabihin nyo, miyembro lang kayo, miyembro kayo ng council, miyembro. Hindi po tatanggapin yan. Ang tatanungin lang sa inyo, ikaw ba'y anak ko? Di ba? Anak ba kita? Kung anak kita, anong katunayan na anak kita? O, di ba, Happy? Yes. O, pag sinabing anak kita at sinabi niyan, uy, anak kita talaga, pumasok ka na. Alam mo, a good example yan, yung prodigal son. Yeah. Di ba yung prodigal son, yung anak umalis? Nice. Nung bumalik yung prodigal son, i-shorten ko malayo pa lang yung anak niyang alibuga. Malayo pa lang. Ang sabi nung ama, anak ko yan. Basahin mo yung istorya na yon. Malayo pa lang yung kanyang anak, anino pa lang. Sabi niya, anak ko yan. You know, that's how the Father in heaven would be dealing with us. Alam niya kung anak ka o hindi. Yun yung kalagayan natin. Kaya, mga kapatid, importante yung pagiging anak ng Diyos. Now, pag anak ka, kailangan igawin mo yung mga bagay na gusto ng Ama. Hindi yung gusto mo. Tama ba yan? Ngayon, ang maganda ron, nilaliman niya ni Pablo Sabi niya, para malamang ikaw, alam mo ba kung sino lang ang pwedeng tumawag sa Ama? Yung kanyang mga anak. Hindi ka pwedeng tumawag ng Aba na hindi ka anak. Kaya kayo, tatawag kayo sa Ama, hindi naman kayo anak, hindi kayo pakikinggan. Pakikinggan ka, kapatid, kung ikaw ay inaaring anak. At tayo'y tagapagmana. Tagapagmana, yun ang kailangan natin, tagapagmana. Hindi ng simbahan, tagapagmana ng kaharian ng langit. Kaya yung tanong mo, Happy, yung kalagayan ng church natin, nakakalungkot. Ngayon, maring sabihin mo, Pastor, bakit hindi ka pa umaalis? Kung umalis ako, sino pa magtuturo? Kung aalis ako, sino pa ang magpapahayag? Kahit pa ayaw nila sa akin. Di ba? Kuminsan yung totoo, mahirap tanggapin ni Happy. Kaya siguro, hindi ako napipili sa mataas na kalagayan ng liderato. Kasi very ano ba tawag doon? Ako gusto ko talaga ng change Yeah. Ang membro natin, pagbabago, itatransfer out ka Tama ba yan? Sabi ko, hanggat kakayanin ko. In fact, yung aming zone ngayon, yung zone 3, kabilang ang mga ibang churches sa Caloocan, ilan sa Valenzuela. Nagkasundo kami na pag-aralan namin kung paano magkakatulungan at yung mga iglesia na ito ay umunlad. At gusto rin nilang matutunan yung principle na yon ng pagiging tagapagmana ng kaharian ng langit. So, yan ang ginagawa ng Panginoon. No? Hindi ko naman inimbento yan Inaral natin yung teolohiya,
yung biblical truths about it. Si Jesus, wala siyang ibang tinuro. Tingnan mo, may tinuro ba siyang iba pa? Hindi naman sinabi niyang, pumasok ka sa loob ng... Gawa lang yun eh. Di ba? Wala ka naman makita ron, letra por letra, sabihin, pumasok ka. Alang ganun. Yung pumasok sa pintuan, yun yung kawan. Binigyan na lang ng kahulugan yun. Pero, ang laging sinasabi at dinidiinan ng Panginoon Jesucristo ay ano? Ang kaharian ng langit ay gaya ng... hindi ba yun? Gaya ng mustasa, butil ng mustasa. O gaya ng lost sheep. Yun ang sinasabi niya. Ang kaharian ng langit ay kagaya ng mga bata. Lagi niyang nasa agenda niya yung kingdom. Kasi yun ang talagang inihahanda ng ating Panginoong Jesucristo. Yung maisettle tayo sa paghahari ng kanyang Ama. Kaya napakahalaga nito. Sana ang mga Methodista happy. Magkaroon ng turning point. Heartwarming. Hindi po pwede yan na obligatory lamang dahil you're a Methodist by name, you're a Methodist by, what do you call this? Biological means. You are dapat maging Methodist ka. Or pwede considered ba to, Pastor? Methodist ka na kasi may mga activities lang, yung mga gano'n. Pwede yun, happy. Kasi nga, di ba So, sabi fellowship, ko, fellowship preference eh. Dito, masaya dito eh. Kaya, ngayon, hindi ba pag may bagong dumating, nawiwitnessan ba? Na isi-share ba yung gospel? Walang mag-share eh. Bakit ka mo happy? Hindi naman nila naranasan yun eh. How can they do that? How can someone tell this neophyte or a newcomer sharing the salvation kung wala siya nun? Ang alam niya lang, kapatid, siya ay leader ng church. Ang alam niya, sikat siya. Ang alam niya, may boses siya. Ang alam niya, may authority siya. But as far the spiritual life, wala, happy. So what do you expect? Dadami tayo? Hindi tayo dadami. Mga kaibigan ko. Ngayon, anong gagawin natin? Hindi pa huli ang lahat. Kasi nag-uumpisa pa lang ang panahon ng huling araw. Parating pa lang yan. So may chance pa. Kaya nga mamaya, sa revival, bibigyan ko ng diin. Ano bang kailangan natin talaga sa revival? Revival ba ng ano? Bakit ba kayo na magkaroon tayo ng revival? So I hope that the Holy Spirit will work tonight. Happy. Yes. As I pray na itong programa mo, no? Under the power of the Holy Spirit. Amen. Hindi po pwedeng by the power of technology. Yeah. Kailangan by the power of the Holy Ghost. Kasi yun ang kailangan eh. Actually, sa reflection, scripture reflection ng church. Ngayon, it talks about Jesus nung siya ay, nung si Juan, ang sabi niya, hindi ko kilala, pero alam ko siya yung the Son of God. Sabi ni Juan. Kasi mas magaling siya kaysa sa akin. Ako, nagbabaptize lang ako ng tubig. Pero yung susunod sa akin, nagbabaptize ng kapangyarihan ng Banal Espiritu na may kasamang apoy. O, kita mo yun? So that's what we need today in our church. Pero ang tanong, Api, ito naman, susundan ko. What do you expect? Yung miyembro, ganyan. Bakit? Kasi yung pastor, ganun din. Tama ba kaya ako doon o mali kaya ako doon? Siyempre, saan kumukuha ang mga miyembro? Saan lumalago ang miyembro? Hindi ba sa turo ng pastor? Ngayon, anything goes eh. Alam mo, mga pastor ngayon, kakaiba sa pastor noong araw. Noong araw, pag mayaman ka pastor, nag-retire ka, pinakamahirap ka. Oo, totoo yun. Ang dami ko, pwede ako mag-cite ng mga magbigay ng pangalan, pero hindi ko gagawin. Ngayon, pag pastor ka, mahirap ka. Pag nag-retire ka, mayaman ka. Gusto mo bang magbigay tayo ng example? Marami yan. Hindi ba? Ngayon, mga pastor, ang kailangan pag nagdestino, kailangan magkakaroon siya ng bahay, magkakaroon siya ng sasakyan. Hindi naman masama. Hindi ko sinasabing mali. Hindi ko sinasabing masama. Ang sinasabi ko lang, yun may priority mo. Tama ba ako doon? Yung iba, nagpapayaman talaga eh. Bibili ng mga lupa. Sasabihin nila, papatotoo, blessing ni Lord. Ayan. Hindi mo naman po question yung kung blessing ni Lord. But the question is, ginagawa mo ba
Yun dapat mong gawin. To become shepherds of the flock. Yung mga pastores natin, shepherds ba yan ng flock? Or they are shepherding their own interest. Sabi ko nga sa iyo, Happy, ang mga pastor kadalasan ngayon sa iglesia natin, basta merong A15 at A30, okay na yan. Di ba? Magse-sermon ka ng Sunday. Magdadalaw ka. Bible study ka. Basta nagagawa mo yun, okay yun, Happy. At pagdating na A15 at A30, busog ka. Tama ba yan? Ganyan ang mga pastor yata ngayon eh. Sana mali ako. Sana mali ako. Ngayon, bato-bato sa langit. May kasabihan tayo, Happy, no? Ang tamaan, may bukol. Ang tamaan, may bukol. Malaki. Kaya siguro, wake up call din sa mga pastor natin. Di ba? Wake up call. Paano susunod na miyembro? Halimbawa, yung kalagayan na yan, ay kung yung pastor, hanggang dun lang sa level na yun. Malungkot. So, I do hope and pray that we still have time, for the church to make a huge turnaround, return to Christ, and continue to have a life that is in Christ. Because that's the only way going to heaven. Hindi po pwede sa ibang panahon, paraan. It should be through the Lord Jesus Christ. Alright, maraming salamat po, Pastor Menre. Sabi ko sa inyo, mga viewers, malaman and very beefy itong conversation namin ni Reverend Dr. Menre Mendillo. Kung makikita nyo talaga, hindi ako halos nagsasalita kasi talaga nakafocus po talaga ako. True. Ganyan po talaga si Pastor Menre. Every time po na nandito po dati siya sa Central UMC, habang every time na nag-sermon siya, talagang you don't have anything to do. Just to focus lang po sa kanya, sa kanyang mga sermons. Kaya I can guarantee po and I can assure na lahat po kayo naniniwala po sa sinabi ko na very informative and very inspiring ang ibinahagi ng ating special guest for this evening. Now, Pastor Menre, siyempre alam namin na ikaw po ay napakahusay, na pastor, na isang servant of the Lord. Ngayon, aside po sa pagiging pastor, alam po ng marami po nakakaalam na napaka-multi-talented niyo po. Una-una po, sa pag-awit, sa paggawa po ng songs. Happy. Alam mo, yan, nagsusulat na ako. I'm a songwriter. Yeah. So, long time ago, hindi ko na matandaan anong year yun eh. Sulat lang ako na sulat eh. Okay. Pero hindi ko nalalapatan ng musika. Yeah. Alright. Nito lamang nagdaang I think, taon, na dumating ako sa punto na while I'm sitting in my office, I'm just simply humming. Kinuha ko yung mga naipon ko. And they started, nakita ko yung gitara kasi itinambak ni Jenjen at ni Carlo yung gitara kong luma doon. Kasi luma na, kaya ayaw na ni Jenjen. Doon siya natuto, kaya hindi niya na pinapansin. So, ginamit ko. So, I look over yung mga naisulat ko. And then, I put music. I compose music. And lo and behold, sabi ko, purihin ang Panginoon. Kasi meron pala akong another gift na ibinigay. To compose. To write songs and to compose. Kasi yung writing, yun yung lyrics mo eh. Ang composing mo, yun yung inilalapat mo ng mga music, melody, and everything. So, meron akong, nag-concert kami ng first seven original compositions ko. By March, hindi ko alam kay Jenjen kung kailan yun. Hindi pa natatapos nila yung pang Spotify na kompleto. Meron kaming second round ng concert. Yung another 7 na compositions ko. At ngayon, nandun pa rin ako sa active na pagsusulat. Siguro, pag nagkaroon ako ng time, God willing, may compose ko ulit. At may share natin. Alam mo dahilan kasi, Happy, sabi ko, bakit tayo mga Methodista, kuha tayo ng mga kanta ng foreign songs, and even local. Pero marami naman tayong pwede, kagaya mo. Sabi ko nga, mag-collaborate tayo ng work. Pag-produce tayo ng music. Composition mo, composition ko. May mga composition. Yung aming drummer, may composition din si Donel. May composition siya, ang ganda.
Ba't hindi natin pagsama-samahin para sabihin natin, talagang it's a Methodist work. Maganda yon, no? Isa sa mga gifts and graces ng Lord sa akin. Pero of course, marami tayong ginagawa. I'm also an author, writer, marami. Pero ngayon, parang gusto kong paramihin yung aking pagsusulat ng kanta. Para lang sa ganun, marami tayong magamit. Kaya sa CKC, ngayon, kami ay nag-shift from yung kopya-kopya at doon sa original. Ang kagandahan kasi ngayon sa CKC, ano ba tawag dito? Very talented yung grupo ng praise and worship eh. Yeah. Kasi ang praise and worship doon, hindi naman puro young people. Halo-halo sila. At sila mismo yung nag-arrange. They know their work, they know how to do it. At ako'y natutuwa dahil ginagamit sila ng Panginoon. Kaya doon yung makita na yung trabaho, yung ministry sa church, sa CKC, talagang flourishing and progressing. Kasi hindi lang one aspect of ministry. There are many aspects of ministries na makikita mo doon sa simbahan. Kaya gusto namin i-share, mga kapatid. Kaya lang, kung minsan, alam mo, pag naisip nila, gusto lang ni Pastor Mendel, gusto lang, alam mo yun, mayroon kagad detector. Imbis na, paaralan ninyo, gustuhin nyo, tingnan nyo, mag-abit ninyo. Parang yun ang mag-showboat. intention. Yung gano'n. Oo. Tulong namin yan eh. Yeah, that's true. Opo. Tulong namin yan. So, I hope, mga kapatid, kayong nanonood, if you want, kasi ako, kandin ako praise and worship organizer ako I organize. Ang dami kong inorganize ng mga praise and worship teams. Kung nais ninyo, sa church ninyo na maturuan kayo the proper way, kontakin nyo lamang si DJ Happy. Yan. Pag na-contact niyo siya, ma-contact niya ako, collaboration ito ng Lamplighters at ng Kingdom Soul. Yeah. Para matulungan kayo how to play the drums the proper way. Alam niyo, hindi basta hampas ka lang na hampas Hindi po, kung may gitara ka lang ng gitara. So, I would like to invite you. If you're interested, we are more than willing to help you. Your church, we go there. Huwag niyong poproblemahin. Basta pakainin niyo lang kami ni Happy. Masaya na kami. We're happy, di ba? Pakainin niyo lang kami. Okay na kami. Basta makatulong kami sa mga iglesia natin na gusto nila mag-flourish. Not because they are talented. They want to flourish because they want to give their life to the Lord. That's true. Because praise and worship is not about talent. Praise and worship is about God. At yun ang importante na kailangan natin. Big amen po dyan, Pastor Menre. Maraming salamat po muli. You're welcome, Happy. Actually, ang dami natin natutunan. Ako, personally, ang dami kong natutunan. Pero, parang pitin pa rin ang feeling ko I think sigurado to magkakaroon po tayo ng round 2 dito po ulit sa programang ito with Reverend Dr. Menre Mendillo po ulit. No? So magkakaroon po talaga tayo niyan. I can guarantee sure na sure po yan. So sometime po, so abangan lang po natin ang susunod na part 2 ng aming napaka-malaman na conversation ni Reverend Dr. Menre Mendillo. So now, Pastor Menre, the floor is yours. Pwede mo na pong batiin ang lahat ng gusto mong batiin, i-shout out, i-promote. Tapos na kami. Happy, salamat Okay. ng marami. Because it's an opportunity for me to somehow express myself. Yes, it's an honor po. And to share something to all Yeah. those who are watching and listening to this program. So, please, keep on watching, keep on tuning to this, what do you call this? Anything goes. Anything goes ng GCCF, Central United Methodist Church. At kayo nanonood dyan, hindi ko man kayo kilala, thank you for dropping by. Thank you also for watching and listening. I hope you learned something. And I hope that you will take this into your heart. I do believe that God is speaking to each one of you. So shout out sa mga Methodist na nahandyan. May time pa tayo para tayo magkaroon ng major turnaround sa buhay natin. Salamat din sa pamilya ko, si Mrs. Mendillo na nahandito. Kunyan kung magasoan, binabantayan ako yung bawat sasabihin ko. Baka magkamali ako. At yung anak kong babae, yung si Kayla, yan, nahandito rin. Si Jenjen umalis na. Okay.
Si Neil na handito rin. Paano ko bababanggitin si Neil? Alright. Si Neil. So sa inyong lahat, salamat po. Salamat sa GCCF. Hindi ko makakalimutan ang ministry na ito. Alam ko naman. At salamat kay Banji. Banji, salamat doon sa donut. At sa kape na aming kinain at ininom. Salamat ng marami. Till then, God bless us all. Thank you so much again. Thank you so much, Pastor Mary Mendillo, Reverend Dr. Mary Mendillo, sa oras na ito. Very overwhelmed po talaga ako. Very happy at nagkasama po muli tayo for so many years. Although, nakaka-attend naman po ako. Yan. Hindi ko po tinatago yun. Uma-attend ako sa CKC. And truly po, I really feel blessed po doon. Kaya Amen. yung sa mga viewers po na malapit, especially malapit sa Valenzuela. Yeah. Karuhatan. Valenzuela area, Obanto area, Bulacan area. Malabon. Yan. Caloocan. Yes. In-invite ko po kayo attend doon po sa CKC every Sunday. Meron din po tayong midweek. Wednesday, midweek 7 service, o'clock. 7 in the evening. Yeah. Ayan. Again, sa mga viewers natin, mga brothers and sisters natin ng OFWs, maraming salamat muli sa inyong panonood at pakikinig. Pwede po kayo mag-comment po sa ating comment section. Pwede po kayo mag-greet. Pwede po kayo magtanong. At meron pong, kami po mismo, sasagutin po namin kung meron po kayong mga katanungan sa mga naging usapan po namin ni Reverend Dr. Mary Mendillo. Please do so. Please feel free po na sabihin nyo po kung ano yung mararamdaman nyo sa comment sections, and we will gladly answer them just for you. So again, always remember mga brothers and sisters, mga viewers natin, we can make a difference in our work. Amen. We can make a difference in our church. Amen. Yan. We can make a difference in our home. We can make a difference in our school. And we can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are going to do. Bakit? Because we are always with the Lord. Ilagay po natin, ipasok po natin sa ating mga puso't isipan ang Panginoon. Invite them in our hearts. At hindi lang po tayo, wag lang po tayo maniwala. Yung nga po, sabi po ni Reverend Mary Mendillo, na kailangan po meron tayong heartwarming experience to feel the Lord's true love para po sa atin. At yung pagmamahal din po natin, syempre, sa Panginoon. Also remember, ayon nga po sa Ephesians 2:10, di ba? We are God's handiwork. Pero, para mas maintindihan po natin, we are God's masterpiece. Ibig sabihin, isa tayong obra ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay may pinagdadaanan sa oras na ito, always remember, may pag-asa. Dahil tayo po ay likha ng Panginoon. You are a masterpiece. You are a work of art at meron kang value. Amen. Sa mundo natin at lalo-lalo na sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, mga nanonood ngayon sa oras ito, maraming salamat po. See you again next Saturday dito pa sa FB Live, sa YouTube din, sa Spotify, and also meron din po tayo sa TikTok. Pero po sa FB Live, every 7 p.m. po Saturdays, kita-kits po ulit tayo ulit sa oras na ito at sa social media platforms na ito. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all.